Aalis ako ngayon, may meeting ako mamaya. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ang kasambahay. Tugon niya sa akin bago pumasok sa banyo para maligo. Paano ko naman sila tatawagin? Ngayong paglabas ko dito, tiyak maliligaw ako. Bakit kasi ayaw mo pa akong bigyan ng mapa ng bahay mo para naman di ako makaligaw? Kausap ko at wala na siya sa harapan ko. Ewan ko narinig pa ba niya ang sinabi ko. Tumayo ako at lumapit sa kama at nahiga. Pirikit ko ang aking mga mata para matulog. Mas mabuting matulog na lamang ako dahil wala naman akong gagawin. Magpo-focus na lang muna ako sa trabaho para makaipon ng pera. Para kapag umalis ako sa bahay ni Zion, may maipambabayad ako sa upa kahit maliit na silid. Natitiyak ko kasi na hindi ako tatanggapin ng aking ina at ng asawa niya pag bumalik ako ng bahay dahil labas sila napahiya sa harapan ni Zion. Kasalanan nila kung bakit sila napahiya, masyadong gahaman sa pera. Kakapikit ko pa lamang ng aking mga mata. Agad ko naramdaman ang pamamigat ng aking talukap. Di ko alam ilang minuto ako nakaidlip pero bigla ako nagising nang maamoy kong mabangong sabon o shampoo na ginamit ni Zion. Pagmulat ko ng mata, nakita ko si Zion nakatagilid sa akin habang nakatapos sa malit at tumali ang pang-ibabang bahagi ng kanyang katawan. Naghahanap siya ng damit sa closet at sa malas hindi niya naramdaman nagising na ako. Pinagsawa ko ang aking mga mata sa pagtingin sa mamasal niyang katawan. Ngayon ko lang nakita na kahubad siya kaya ngayon ko lang dinalaman na nakaproportion pala ang muscle sa kanyang katawan. Alam ko na maganda ang katawan niya dahil nababakat yon sa kanyang suot na damit. Pero hindi ko inaasahan ganito pala kaganda ang kanyang katawan. Halatadong alaga sa exercise ang katawan niya at sobrang kinis. Wala man lang siya kahit isang peklat sa katawan na sanhin ang kung ano-anong sakit sa balat. Mukhang gatas at siya yata ang pinapaligo sa kanya nung bata pa siya eh. Kaya ganoon kakinis at kaganda ang balat niya. Tsaka panalong pangupo niya. Matambok at perpektong hugis noon. Tila naramdaman ni Zion na may nanonood at nagnanasa sa kanyang katawan, kaya bigla siyang lumingon sa kinaroroonan ko. Mabuti't mabilis kong naipikit ang aking mata kaya hindi niya ako nakitang nakatitig sa kanya. Nakakahiya ko nang huli niya ako. Halos tumulong laway kakatingin sa kanyang hubad na katawan. Pati na rin sa maumbok niyang puwet na natatakpan lang ng kakarampot na puting tela. Dahil sa takot na baka mahuli niya ako nakatingin sa kanya, di na ulit ako nagmulat pa ng aking mga mata. Hanggang narinig ko na lamang ang pagsara ng pintuan. Tsaka pa lang ako nagmulat ng aking mata at napahugot ng malalim mabuntong hininga. Nakakayakad si Yani. Nambubuwas ako sa isang lalaki. Kastigo ko sa aking sarili. Ngunit bigla ako napangiti ng maling lumarawan sa aking isip ang magandang katawan ni Zion. Pero mabilis kong ipinilig ang ulo ko at di maaaring isipin ko ang lalaking yon. Baka magkagusto pa ako sa kanya, tiyak masasaktan lamang ako. Mukhang wala namang balak na may love si Zion eh. Kahit kaninang babae at ewan ko marunong ba siyang ma-attract sa physical na katangian ng isang babae. Pero siguro naman oo. Kasi bilang lalaki may pangangailangan din siyang physical. Pero sa ugali niya ngayon parang imposibleng may babaeng tumutugon sa physical na pangangailangan nito bilang lalaki. Hindi kaya isang celibate si Zion? O kaya bakla kaya hindi siya na-attract? Napailing-iling ako. Sayang ang kanyang lahi kung magiging bakla siya. Lasingin ko kaya siya at gahasain para naman di masayang kanyang magandang lahi. Muli kong ipinilig ang aking ulo para alisin ang kung ano-anong kalokohan na pumapasok sa aking isip. Ang dapat kong isipin ngayon kung paano ko mahuhuli ang loob ng tiyahin ni Zion at ng iba pang mga taong nakatira sa bahay na to, nang sa gayon maging maayos ang pagitan ko sa pagtira sa loob ng 6 na buwan. Gianni's POV. Saan tayo pupunta, Zion? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami pababa ng hagdanan. Basta na lang kasi niya ako sinabihan na magbihis dahil may pupuntahan kami. Di naman niya sinabi ko saan kami pupunta. Kaya't habang papaba kami sa hagdan, hindi ko napigilan ang aking sariling mag-usisa sa kanya. Sa ospital, bibisitahin ng lolo ko at ipapakilala na rin kita sa kanya bilang asawa ko. Natitiyak ko matutuwa siya kapag nakita kanya. Sagot ni Zay na hindi nag-abalang tapunan ako ng tingin. Medyo kinabahan ako na marinig kong sinabi niya. Parang di pa ako handang humarap sa lolo ni Zion bilang asawa niya. Hindi ako magaling umarte. Nakangamba ako na baka madulas ang dila ako at mahalata na matanda na contract marriage lang namamagitan sa amin ng kanyang apo. Napahinto ako sa paglalakad dahil doon. Nang maramdaman naman ni Zion na hindi ako nakasunod sa kanya, mabilis siyang lumingon. Nakakulot ang noong nilapitan niya ako. Kinakabahan ako, Zion. Baka hindi ko na ituloy ang aking sasabihin dahil baka may mga tengang nasa malapit lamang sa amin at marinig ang aking sasabihin.
Pero tila nahulaan niya ako nung pinag-aalala ko. Hinawakan niya ang kamay at bahagyang pinisil. Just be yourself and relax. Di naman nangangagat ang lolo ko at isa pa, kahit na hindi ka pa niya nakikita sa personal, gustong gusto ka na niya para sa akin because of your dad. I told you already that your dad was so proud of you. Kaya palagi kang binibida ng mga magulang ko at kay lolo. So relax yourself because nothing bad will happen when you meet him. Ani Zion sa akin. Bagya akong tumango at gumiti sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, medyo nabawasan ang kaba na nararamdaman ko ngayon. Magkasalikop ang kamay, pinagpatuloy namin ang pagbabasa sa hagdanan dahil hindi niya nabinitawan ang aking kamay. Di din ako tumutol dahil kailangan ko ng pampalakas ng loob at ang init na hatid ng pare ni Zion. Ang tila energy booster na nagbibigay sa akin ng courage para sa mangyayaring pagkikita ko at ng kanyang lolo. Pagbaba namin, abutan namin sa sala sina Alona at Karen. Parehong nakaupo sa couch habang umiinom ng kape. Hindi itinago ni Alona ang pagsimangot ng kanyang mukha na makita niya kami ni Zion habang magkahawak ang aming mga kamay. Samantala si Karen naman relatadong pilit lamang ang ngiti nang makita si Zion. Hindi ko lang alam kung nalata ba yun ni Zion o hindi. Sa loob ng 3 araw na pananatili ko dito sa bahay ni Zion, bilang asawa niya natuklasan kong nagpapanggap lamang na mabait si Karen sa harapan ni Zion at Alona. Dahil ang totoo ay isang maldita. Kapag nakatalikod o di kaya wala sa paligid na magtiya, pinapakita ni Karen ang kanyang tunay na ugali. At sa tingin ko may gusto siya kay Zion, kaya ganoon na lang ang galit niya sa akin na hindi may labas dahil dito. Saan ka pupunta, Zion? Bakit ang aga mong umalis ngayon kahit wala kang opisina? Tanong ni Alona sa kanyang pamangkin. Parang ito lang nakikita ng mga mata nito. Mukhang invisible yata ako sa kanyang palingin. Pero nang pakialam ko kung ipamukha man niya sa akin na hindi niya ako gusto. Di naman ako pumayag na magpakasal kay Zion para i-please siya. Dadalawin ko si Lolo sa ospital at isasama ko si Gianni. Maikling tugon ni Zion. Pupunta ka sa ospital? Sasama ako, Zion. Gusto ko ring makita si Lolo. Naging busy ako dahil sa aking exam kaya hindi ko siya nadadalaw. Pero ngayong tapos na exam ko, maaari na ako magbantay sa kanya. Ani Karen na biglang napatayo nang marinig ang sinabi ni Zion. That's good to hear. Matutuwa si Lolo kapag makita ka niya. Simpleng sagot ni Zion sa babae. Nakangiting naglakad si Karen para magtungo ng kanyang silid at magpalit ng damit. Are you going to introduce her to your grandfather? Isn't it too early to do that? Biglang tanong ni Alona pagkaalis ni Karen. Sa tono ng pagsasalita niya, tila nais nang iparating kay Zion na pag-isipan muna kung dapat na ba akong ipakilala sa kanyang lolo o hindi. Bahagya ako napaisme dahil tila ba nandidiring banggitin. Saka hindi nakakadiri ang pangalan ko dahil precious gem kaya ang aking pangalan. Nagdadala ng swerte ang aking pangalan kaya alam ko balang araw suswertehin din ako. It's not that too early but instead it's the right time that I introduced Gianni to my grandfather. Alam mo namang gustong gusto ni Lolo na makitang magkaroon ako ng asawa. Hindi na ako nakisali pa sa usapan nila. Di naman nila ako kinausap eh. Nandito na ako, umalis na tayo. Excited akong makita si Lolo. Excited ang boses na wika ni Karen na makabalik na siya. Tumango lamang si Zion sa kanyang tiyahin bago niya ako hinila palabas ng bahay. Habang sakay kami sa kotse ni Zion kung ano-anong mga kinakwento ni Karen sa kanya. Tila nais niyang ipakita sa akin na close siya kay Zion. Nais kong matawa dahil obvious naman hindi interesado ang asawa ko na makinig sa mga walang kwentang sinasabi ni Karen. Ngunit pinigilan ko aking sariling gawin iyon. Tila naman nakahalata si Karen na hindi interesado si Zion na makipag-usap sa kanya, kaya nanahimik na lang to sa kanyang kinaupuan. Matapos akong tapunan na masamang tingin. Di ko na lang siya pinatulan sa halip, tinoon ko na lang sa labas ng bintana ang aking mga paningin. Di ko mapigilang mapahugot ng malalim mabuntong hininga na makitang habang pila ng mga paserong nais sumakay ng tricycle. Last week kasama ako sa mga pumipila para makasakay ng tricycle. Pero ngayon, eto ko. Komportable nakaupo sa malambot na upuan sa loob ng mabango at mamahaling kotse. Talagang napaka-unpredictable ng buhay. Nagko-commute ka ngayon tas bukas nakasakay ka na ng sarili mong kotse. Totoo talaga ang kasabihan ng buhay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kagaya ko, kalain ko bang makakasakay ako sa ganito, kagarang sasakyan? Kahit sa imahinasyon, hindi ko maabot. Pero ano kayang buhay na naghihintay sa akin sa piling ni Zion? Kahit sabihin pa ang contract marriage lang ang nangyari sa aming dalawa. Paano kung ma-inlove ako sa kanya at gusto kong totohanin ang aming pagpapanggap?
Pagdating namin sa loob ng silid ng ospital, kung saan nakakonfine ang lolo ni Zion na si Don Fidel, agad yumakap si Karen sa matandang lalaki na nakahiga sa kama tila sobrang miss na miss niya ito. Lihim ako napaismid at napataas ng gilid dahil parang ooy ng reaksyon ni Karen. Kung umusta parang siyang apo ni Don Fidel at hindi si Zion. Pero sa tingin ko gusto lang ipakita sa akin ni Karen na sobrang close ito sa lolo ng asawa ko. Samantala si Zion naman nakatayo malapit sa pintuan at tinahayaan ng dalawang mag-usap na muna. Habang ako'y nakatayo sa kanyang tabi at nakatingin lang kay Karen, tila ba naiinggit ako at nais pagselosin. Ngulit kong inaakala niya na magsaselos ako o di kaya maiinggit sa nakikita kong closeness niya sa lolo ni Zion, nagkakamali siya. Sa nakikita ko talagang tunay na apo ang turing na matanda sa kanya, kaya wala akong dapat ikaramdam ng selos. Dahil kung nais ni Lolo Fidel si Karen para kay Zion, sanang babaeng hiniling nito na maging asawa ni Zion noon pa man. Tsaka wala akong dapat ikaselos dahil hindi naman kami totoong mag-asawa ni Zion. Hindi rin kami totoong nagmamahalan so it's not a big deal for me. I miss you, Lolo. Sorry dahil ngayon na lang ulit kita nadalaw. Naglalambing na wika ni Karen sa matanda habang nakayakap dito na mahigpit. Na-miss mo ko pero ang tagal mo kung hindi dinalaw? May pagtatampo sa boses ni Lolo Fidel pero nakangiti. Obvious na masaya itong makita si Karen na bata pa nung inampo nito. Kami. Naging busy kasi ako dahil sa exam sa school kaya hindi ako nakadalo ng ilang araw. Huwag ka na magtampo, Lolo. Naglalambing ang boses sabi ni Karen ang kumalas sa pagkakayakap sa matanda. Di naman talaga ako nagtatampo. Alam ko abala ka sa pag-aaral mo. Nakangiting pag-amin Lolo Fidel pagkatapos ginulo ang buhok ni Karen. Tila ba isang bata? Pinigilan ko ang pagsili na isang nangiinis ng ngiti sa labi ko na makita ko ang pagsimangot ni Karen sa ginawang gesture na matanda. Nagpakita lamang na isang bata ang tingin nito kay Karen kahit at 21 years old na siya. Pagkatapos itong kausapin si Karen, saka pa lang natoon kay Zion ang atensyon ng matanda. Mabutit nagawa mo akong bisitahin sa kabila ng pagiging busy mo sa kumpanya, Zion. Akala ko mamamatay ako na tayong mga doktor at nurse lamang ang aking huling makikita. Kausap pa nito kay Zion. You're not going to die yet, old man. Matagal pa tayong magkasama. Saka pa lang ako napansin ni Lolo Fidel na makita niya ako sa likuran ng kanyang apo. At sino naman tong napakin ng babaeng kasama mo, Zion? Nakakulot ang noong tanong nito sa kanyang apo. Kumala si Zion sa pagkakayakap sa kanyang lolo at nilapitan ako. Hinawakan ng kamay na medyo rin lalamig sa kaba. Naramdaman niya ang pagkatense na nararamdaman ko, kaya baga niyang pinisil ang aking kamay na tila ba pinapasahan niya ako ng tapang. Tila naman effective ang ginawa niya dahil pakiramdam ko, biglang tumapang ang loob ko. Nakangiting lumapit ako sa matanda at nagmano. Ako po si Maria Gianni de Flores Harrington, ang asawa po ng apo ninyo. Nakangiting pakilala ko sa aking sarili. Kahit sa papel lang kami mag-asawa ni Zion, lihim kong idinarasal. Sana magustuhan ako ng kanyang lolo. Sa tingin ko kasi mabait si Lolo Fidel kaya gusto ko rin siyang maging lolo. Talaga? Asawa ka ng aking apo? Di makapaniwalang bulala si Lolo Fidel. Habang lalaki ang mga mata. Tila ba isang himala ang kanyang narinig kung kaya't ganoon lang ang kanyang reaksyon. See? Kahit si Lolo Fidel hindi rin makapaniwala na totoong mag-asawa kayo ni Zion. Singit ng boses ni Karen habang nakangising nakatingin sa akin. Pero biglang naglaho ang nangiinis ng ngiti nito sa mga labi nang tapunan to na masamang tingin ni Zion. Hindi nga kapanipaniwala na mag-asawang aking apo. Pero totoo nga na mag-asawa kayong dalawa'y labis ako nagagalak sa napakagandang balitang ito. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng iba yung kasiyahan. Wika ni Lolo Fidel. Yes, Grandpa, Gianni is now my wife. We just married this week. And guess who was her dad? It's Peter de Flores, Grandpa. Ang sekretary ni Dad nung nabubuhay pa siya. Siya ang tinutukoy na anak ni Peter at madalas kinukwento niya sa'yo. And also, she was one of the scholars in your foundation. Pag-inform ni Zion sa kanyang lolo. Dahil sa narinig, agad ako niyakap ni Lolo Fidel ng mahigpit. Sa wakas, nagkita't nagkakilala rin kita. Gianni, hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya. Sinadya man o coincidence na ikaw naging asawa ni Zion, wala na akong pakialam pa roon. Ang mahalaga ikaw ang kanyang napangasawa. Ani Lolo Fidel nang pakawalan niya ako mula sa pagkakayakap niya ng mahigpit. Nakadama ako ng guilt na makita ko kung gaano kasi ang itsura ni Lolo Fidel. Nagigilty ako dahil kahit pasabihin pang para sa kabubuti niyang dahilan kung ba't kami nagpapanggap na mag-asawa ni Zion, niloloko ko pa rin siya.
Pero bahala na. Ang mahalaga mapasaya namin ng mga huling araw niya sa mundo. Naging madaldal at masigla si Lolo Fidel sa harapan namin na parabang wala siyang iniindang karamdaman. Kiniwento niya sa akin kung gaano ka-proud at pinagmamalaki ako ng aking ama sa kanila. Kaya naman matagal na niya akong gustong makita at makilala. Kung masaya ako at si Lolo Fidel, halatadong kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Karen. Nakasimangot siya at madalas ang pagtapo niya ng matalimatingin sa akin kapag di nakikita ni Lolo Fidel at Zion. Si Zion naman hindi ko alam kung masaya ba siya o ano dahil as usual, blanco na naman ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ko alam kung kailan ko siya makikitang nakangiti o kung makikita ko pa nga ba yun bago kami magkahiwalay after 6 months. Ang dami pa lang na ikwento sa inyo ng daddy ko tungkol sa akin. Siguro ang daldal niya sa harapan ninyo. Natatawang sabi ko kay Lolo Fidel. Matapos niyang banggitin sa akin na pati ang pagpapabunot ko ng aking sirang ngipin na kwento ng aking ama sa kanila. Kasi sobrang mahal na mahal ka ng daddy mo kaya palagi kanyang bukang bibig sa amin. Nakangiti ang sagot naman ni Lolo Fidel. Pagkatapos kumunot ang kanyang noo. Curious ako kung paano po napaibig ang aking apo, Gianni. Nakikita mo naman si Phil. Hindi siya yung tipong romantic na lalaki. Palaging poker face kaya paano mo siya napaibig? Napatingin ako kay Zion habang nakangisi. Kumunot ang noo nito at binigyan ako na nagbababalang tingin. Ngunit di ko siya pinansin sa halip muling binaling ang tingin sa kanyang lolo na naghihintay na sagot ko. Kahit si Karen nakita ko rin na biglang naging curious sa magiging sagot ko kung paano ko nga bang napaibig ang isang katulad ni Zion na malamig pa sa yelo at walang karama-romansa sa katawan. Napaibig ko siya dahil hindi ko siya pinagtunan ng pansin noong una kami nakita. Nakita niyo naman, seryoso siya palagi at di katulad ng ang isang ideal man. Ngunit kahit kanya ng ugali niya, maraming babae pa rin ang nahuhumaling sa kanya at hindi ako kasama roon. Siguro na insulto siya dahil sa baliwala lang sa akin ang karisma niya kaya kinulit niya ako. Naligawan ako kahit ayoko talaga sa kanya. Pero dahil nakita kong sincere siya sa paniligaw sa akin, sinagot ko na rin siya. Nahulog na rin kasi ang love ko sa kanya kahit di ko naman sa ideal man. Pero akalain mo, Lolo, na nung araw na sinagot ko siya, agad siya nag-propose sa akin ng kasal sa harap ng maraming tao. Wala tuloy akong choice kundi pumayag na pakasalan siya dahil ayokong mapahiya siya. Kaya eto't pinagkasal agad kami sa West dahil ayaw niya na akong pakawalan. Natatakot siya na baka magbago pa ang aking isip, kaya niyaya niya agad ako ng kasal. Pagtatapos ko sa aking napakahabang kwento, na hinabi ko lang naman. Hindi ko na binigyan ng chance si Zion na makapagsalita dahil baka sirain pa niyang aking nabuong kwento tungkol sa aming love story. Ang lakas naman ng tawa ni Lolo Fidel matapos marinig ang aking napakahabang kwento. Dito makapaniwala na ginawa nga ng kanyang apo ang mga sinabi ko. Kung naniniwala ba siya o hindi sa aking kwento, tayong siya lang ang nakakaalam. I will settle the score with you later. Mahinang bulong ni Zion sa aking tenga matapos niya akong hilahin patayo at hinapit sa aking bewang palapit sa kanya. Sa mata ng dalawang kasama namin sa loob ng silid, ang sweet naming dalawa ni Phil. Pero hindi nila alam binabalaan na pala niya ako. Pilit ang ngiting tiningnan ko siya. Nakakaya, Zion. Huwag naman sa harapan ng lolo mo. Tsaka igarang naman natin ang single na kasama natin. Ani ko kay Zion matapos ko siyang itulak ng bahagya para pakawalan niya ako. Nang tignan ko si Karen, halos hindi na maipinta ang mukha niya dahil sa pagkakasimangot. Pero agad ngumiti na mapadako sa kanya ang tingin ni Lolo Fidel. Ang mabuti pa, bumili ako ng mga prutas sa labas ng ospital. Nakalimutan kasi namin magdala dito eh. Biglang paalam ko sa kanila. Ang totoo, gusto ko lang maiwasan ang malamig na mga titig ni Zion sa akin. Mukhang nasobrahan yata ang mga sinabi ko kanina, kaya hindi yan nagustuhan. I will go with you. Pagpepresenta ni Zion. Wag na, kaya kong bumili mag-isa. Mabilis kong tutol. At bago pa man makapagpamilit si Zion, nagmamadali na akong lumabas ng silid. Eksaktong paglabas ko ng silid ni Lolo Fidel ay ang pagdating naman ng uncle ni Zion na si Juno. Agad dumilim ang mukha at tumalim ang mata nito na makita ko. Hindi ko maintindihan ngunit bigla nakaramdam ako ng kaba dahil sa matalim niyang mga tingin. Sa tingin ko hindi gagawa na mabuti si Uncle Zion kaya dapat ako mag-ingat sa kanya.